Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Sag. Paunang mensahe po ninyo ay Archangel Michael. Michael provides protection and strength. Ayan. So, you really have nothing to worry about anything, Sagittarius, dahil si Archangel Michael ay laging nandyan para bantayan ka, to keep you protected, to keep you strong, diba? So, ang support, no? Ang support dito sa inyo ni Archangel Michael ay 100% nandiyan dyan. Kaya, you have nothing to fear. Okay? You have nothing to worry about. So, we have forgiveness. Ayan, ang iba sa inyo dito sa Sagittarius, you're going to forgive someone or maaaring kayo ang hihingi din ng kapatawaran ng kung sino man, no? So, you are ready na para mag-move on ka sa buhay. Kaya, handa ka na or willing ka na din na magpatawad or humingi ng tawad. Parang ano ka na ngayon, dumaan ka na doon sa stage na na-accept nyo na siguro kung ano yung mga bagay-bagay na nangyari in the past. Maybe, na ngayon, maluwag na sa inyong kalooban ngayon na tanggapin na nangyari na ang nangyari. Kailangang mangyari talaga ang certain things, diba? Maaring you already have accepted that fact. Kaya, kahit pa paano, handa na kayo na magpatawad or humingi ng tawad sa ngayon so that you can also start healing, no? Para ma-let go nyo na din, ma-release nyo na kung ano man ang mga emotional baggages ninyo, resentments or emotional pain na meron pa kayo. So, what else? We have take charge. Ayan, leadership and self-discipline are required to take control of your life. Ayan, you're going to take charge na sa ngayon. You're not going to allow anyone dito siguro to control your life. You're not going to allow anyone dito to decide for you. Hindi nyo na ngayon hahayaan, no, na susunod-sunod na lang kayo, no? You are going to take charge of your life, no? So, paiigtingin nyo na ngayon ang inyong disiplina, paiigtingin nyo na ngayon yung willpower ninyo, no, will be highlighted at this time. For others of you naman, maybe meron leadership role dito na ibibigay sa inyo sa opisina. Maring mapopromote kayo dito into a managerial position na. So, congrats. You may get knocked down in life. Getting up is a choice. Always get up. Ayan. So, ganun tayo, diba? Ganun ang Pinoy, resilient. Kaya kahit ilang beses man tayong malugmok, kahit ilang beses man tayong madapa, wala tayong ibang iniisip kundi tumayo at lumaban. So, very very important reminder ito para sa inyong lahat, no? Para sa ating lahat, na kahit gaano kalugmok ang sitwasyon natin at some point sa buhay natin, never give up. Never give up. Always get up. Always get on your feet at ipagpatuloy na lumaban sa buhay. Dahil, di ba, simple lang naman. Habang may buhay, may pag-asa, kaya hindi pwedeng susuko tayo sa kahit anumang klaseng problema dumadating sa atin. Kasi we should always remember as well na yung mga problema na yan, that is part of life, that is part of us, that is part of our life's journey. Dumadating sa buhay natin ang problema because kailangan din natin yan. Kasi 'di ba, kung puro smooth sailing ang lahat, wala tayong matututunan sa buhay, hindi ba? Kasi yung mga problema na yan, naghahatid yan sa atin ng opportunity para matuto tayong tumayo sa sarili nating paa, matuto tayong lumaban sa buhay, matuto tayong maging matatag, 'di ba? Natututo tayong maging patas. Ang dami-daming blessing na hatid sa atin ang mga problema. Kaya, problema man yan, sabihin natin that is still a blessing because it's giving us an opportunity to be better. That's giving us an opportunity to evolve into the best version of ourselves. Diyan tayo gumagaling, diyan tayo natututo ng maraming bagay.
So we have practice leads to mastery. Mastery brings you closer to the divine. Tama din naman yan, hindi ba? Practice din pag may time. Di ba nga, good practice makes you perfect daw sabi. Kaya, ganun talaga. That's very true. So, what else? We have, no one can outgive God. Be generous with your gifts. Do more, be more, give more, have more. Diba nga, ganun talaga ang ganap. Mas nag-share tayo ng mga blessings natin, mas nagiging generous tayo, mas nagiging generous din, binabalik din sa atin ng universe, no? Kung anong binibigay sa atin, doble-doble pa, triple pa, 'di ba? Kaya whatever we have, no? Kung pwede nating i-share din natin 'yan because you can expect na when you give more, you will receive more, 'di ba? Ganun 'yun eh. Kaya kung bukal sa loob ninyo na magbigay, na tumulong, do so, Sagittarius, okay? So, what else? We have 6 of water energy. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, maaaring nagre-reminisce, ano, ng inyong mga nakaraan. Maybe you are recalling people sa buhay ninyo, mga remarkable experiences ninyo with those loved ones ninyo in the past, no? So, maybe ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo ngayon, Sagittarius. Maybe nagmumuni-muni kayo, maybe you are all by yourself at this time at nagmumuni-muni kayo, inaalala ninyo, nire-recall ninyo ang mga kaganapan sa buhay ninyo in the past kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Maaring ang iba din sa inyo dito is coming home to visit your family, to visit your kids, your jowa, mga ganon, or parents, no? Kaya siguro, nag-iisip din at nag-iisip kayo sa ngayon, naaalala nyo sila, mas lalo ninyo silang namimiss, no? So, maaring ganon. So, there's travel din dito, ha, sa 6 of water energy. So, what else? We have the Emperor energy. Ayan. So, napakaganda nitong energy na to, Sagittarius, because ibig sabihin nito na order will be back in your life, no? Lahat may isasaayos nyo na sa ngayon. Maaring dati may distractions kayo, pero ngayon everything will be back in order na. Babalik na kayo dito sa routine niyo, babalik na kayo doon sa focus niyo, yung mga ganun ba, no? Posible din na ang iba sa inyo dito will be promoted to a leadership role. Maaring tataas na ngayon ang posisyon ninyo sa trabaho, maaring magiging isa na kayong leader, isang supervisor, manager, mga ganon, ano? Yung paangat, kumbaga, ang posisyon na ninyo dito sa trabaho. Posible din na you are dealing with a father figure, no? Maaring ngayon, meron kayong mga pag-uusap, you're dealing with your dad, you're dealing with your grandpa, or kung sino man yung tinuturing ninyong father figure ninyo. So, maaring may mga usapan, or mga pag-uusapan kayo with your father figure. So, we have 7 of fire. Ayan, dito naman, you really need to stand your ground, no? Stand your ground, stand for what you believe in, ipaglaban ninyo kung ano yung inyong karapatan, kung ano sa tingin ninyo ang para sa'yo, kung ano sa tingin ninyo ang deserve ninyo, then ipaglaban ninyo yan, ano? Di ba, kailangan din nating alalahanin na sometimes, you really need also to choose your battles. May mga laban sa buhay na kailangan nating harapin, may mga laban sa buhay na kailangan nating deadmahin, 'di ba? Kaya tingnan ninyo, no? Obserbahan ninyo ang inyong mga sitwasyon kung mayroon kayo ganitong kaganapan sa buhay, no? Use your own judgment and discernment on that. Malalaman naman ninyo 'yan kung kailangan ninyong harapin 'yan, solusyonan, or kung ano pa man, or kailangan nyo lang na deadmahin na, no? Just let it fly, kumbaga. So, it's all up to you. Depende sa inyong sitwasyon. But, as much as possible, kung kailangan ninyong harapin yan, then harapin ninyo, pagdesisyonan ninyo, gawa ninyo ng paraan. Depende sa inyong sitwasyon. So, good luck. And that's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.